A day in our life as an ELOC student, 21st Century Challenges in Education Edition! Pose with the fans! So yun guys, nandito kami ngayon sa Bulso Bustos, ayan. So, nandito kami. Good morning sa inyo. Ngayon sisimulan natin ang isang matalinhaga at napakasayang araw. So, a day in our life as an ELOC student in 21st Century Issues and Challenges in Innovation Edition. Hi mga madam! Hi mga madam! Okay lang. Sige. Hi mga madam! Sama. A few moments later. Hi mga madam! So ngayon, bago natin discuss yung topic natin, kailangan mo natin magtanong ng mga tao. Mga estudyante, bakit nga ba? Magtatanong tayo or mag-i-interview tayo kung anong opinion nila about sa 21st century issues and challenges in education. So maghahat tayo ng estudyante ngayon? Yes, mag-i-interview tayo. So ano ba hinihintay nyo? Tara na! Tara na! Let's go! Naghanap tayo ngayon, tatanong kami ngayon ha. Tanong natin sino kaya mga target natin nila araw. Sige, project natin. Hanap tayo. Hi mga madam! So ngayon, nakakita na kami ng interview namin. Ito, tatanungin ko yun, anong pangalan mo? Section. So ngayon, may tatanong kami sa inyo yung question. Gusto ko lang to ha. Yes. Bali ang tanong natin is USB or G-Drive? G-Drive. Ngayon, eto pa, pangalawang tanong. PPT or books? PPT daw. Ito, partner. Ano ba? Ano pang may tatanong mo? Paulitin natin. USB or G-Drive? Tama ba presentation? Tama. PPT or books? Yun. PPT or books? No! PPT or Manila paper? PPT or Manila paper? Yun. PPT talaga. PPT talaga. Library book. Ayan, okay. So, library or Google? Google. Okay. Store ay parehas 2 and 2. Okay, thank you so much. Salamat. One hour later. May nakita na kami na interview namin, so Another big team kasi, kilala namin, EDOC din. Dapat alam niya kung anong sasagot niya kasi kung hindi, lagot siya kay Ma'am Casey. Okay. Yes. Next, sit. So, name. Eliza. Una pa pala, 10! Anong program mo? Science major. And Napakasikip naman magsalita. Ngayon, simulan natin sa kung ano yung mas convenient sa'yo, kung ano yung mas prefer mo pag-aaral. Sa pag-aaral, like digital ba or sa digital means? First question, Google or library?
Booker. Hey, tapos ito pang bilis na sumagot ha. PPT or Manila paper? PPT. Wow! Last, G-Drive or USB? G-Drive. Ay, digital age nga si Madam. So ayun, thank you so much Ma'am Eliza sa Sa napakabuting sa kasagutan. Nakain ako. so ayun, thank you Ma'am Eliza. Bye! So yun, nagutom ang mga bating. Break muna guys. Break muna mga madam. Kain muna. Ayun, wala na silang dalawa. Sundan natin. Let's go. Wait lang, traffic. Look, how heavy. Andito sila sa nagtitinda ng buko. Buko juice, BJ, all the way. Hi! Hi, mga madam. Napagod sila, so kailangan namin uminom ng buko. Kailangan namin kumain kasi di pa kami kumakain. It's already, anong oras na? Already 3. Ay, 4 p.m. 4 p.m. Yan, so, mamaya babalik kami, magtatanong ulit kami ng mga tao. So ngayon, break time muna. Buko break. So ayun, may nakita na kami na interviewin. May target na kami. So, Target let's go! Let's go! Ay, mga madam! Ay mga madam. So nakakita na natin ang target natin ulit, ano? So, ano ang latest trend ng target? Nasa po, it's So ngayon, gagawin na natin ang pasto. Ready na sa'yo? Yes! Let's go! Ngayon, meron ulit tayong katanungan. Now, Google or library? Google. Now, USB or G-Drive? G-Drive? Okay. Ay, ikaw na mag-partner. Ano ba? Okay, PPT or Manila paper? Oh, talagang modern era si ate ha. So yan, ma'am, thank you so much ulit. And then, yan, let's go! Let's go, madam! Bayat! Hi mga madam! So ayun, may nahanap na kami ulit na student from Bulacan State University in Singapore. So, ano po ninyo? Hello po, I'm David Palimusa. From what From department? PSN. So, ngayon, Inihandang katanungan. Katulad ng mga nauna nating interviews. So, meron tayo mga ilang tatlong tanong na itatanong. Kung ano ba yung nararamdaman niyo, preference ka sa pagdating sa kanyang pag-aaral, kung saan siya mas nagagalan, kung saan siya mas nagagaanan. So, here's my guys. ayun. Ito tatlong question na fast talk lang. So, ano mas prefer mo? Google or library? Next one is USB or Google Drive. And lastly, PowerPoint or Manila paper? Manila paper. So, ayun. Thank you so much po, Ma'am Jamie. So, ayun. Hi, Bye! Meanwhile. Hi mga madam! So ayun, nakakita ko tayo ng panibagong target natin. Tatanungin natin ulit sila. So, let's go! Try na natin. Try mo natin. Ano name, section, and department nyo? Inquiry Munoz po, BSP A1. Gabi Mariano. Parang ako nag-hepe po rin dito ah. So yan. So, ngayon, Tinawin natin. This is Pasto. Pasto. Okay. Pasto po to. Siron? Now, ang tanong po namin is Google or library? Oh, interesting. Ito naman po. G-Drive or USB? Pantay-pantay. Ikaw, partner. Anong tanong mo? Ako lang pala magtatanong. So, Oh. ano naman sa akin? PPT or Manila paper? Oh, isa nakita natin ang magkakaiba nila. So yun, thank you po ulit mga madam. Thank you. Tapos na tayo. Next target. Eventually. A day in a life as an adult student.
in 21st Century Education, Day 2. So ngayon natapos na namin yung interview. Grabe, ang dami nakasama sa vlog natin, no? So siguro mga nasa lagpas 5 din yung sumagot kung ano nga ba yung gusto nila pagdating sa pag-aaral nila. So merong sumagot na mas gusto nila yung Google kaysa sa library, at mas gusto nila yung EPT kaysa sa Manila Paper, at mas gusto nila yung G-Drive kaysa sa USB. Pero ang interesting part dito, meron din sumagot na mas gusto nila yung library kumpara sa Google, at mas gusto nila yung mas gusto nila yung Manila Paper kaysa PPT. So sa tingin mo kaya, alam kaya ng mga viewers natin kung ano ba yung topic natin ngayon? Ano nga ba? Ngayon, para malaman nyo kung ano talaga yung topic namin, kailangan yung manood hanggang dulo at subaybayan ang aming vlog for today. Dahil dyan, habang pinapanood nyo ang aming vlog, syempre di naman kayo magpapahuli. Kami ay taga-Bulso. Tama pala. Yes. Magbibigay kami ng price na tumataging-ting na 20 pesos! Kaya comment down below kung ano yung napansin nyo at kung ano talaga yung topic na ini-introduce namin sa inyo or dinidiscuss namin dito sa A Day in Our Life namin. Kasi later on, sa mga susunod pang videos, dun namin ilalabas kung ano yung pinaka-main topic or issue na napili namin na kinakaharap natin mga estudyante ngayon pagdating sa 21st century education. So ngayon, ang gagawin nyo lang, comment down below, comment down sa comment section kung ano yung topic nyo na sa topic namin na sa tingin nyo, yun ang topic namin. So ayun, ngayon, saan na tayo? hindi ko na alam. Basta, magkikita tayo mamaya ulit. Hi mga madam! So welcome sa aming vlog na kung saan tatalakayin na natin kung ano yung pinaka-topic namin. So bago tayo mag-umpisa talaga, gusto ko munang alamin kung meron na ba kayong idea tungkol sa topic namin. Sa tingin mo, meron na silang idea? Wala pa syempre. So ayun, bago natin talakayin maayos, syempre, wala pa ba kayong idea? Syempre, Google, PPT, G-Drive, hindi naman yung gagana ng ganun-ganun lang. Syempre, nangangailangan tayo ng internet. Pero ano kayong mararamdaman natin or nila kung lalong-lalo tayong mga eduk students sa paggawa ng ating instructional materials or PPT na nakakaranas tayo ng tinatawag nating internet lag. Kaya naman, magandang araw mga madam! Ang welcome sa aming Day 2 vlog na kung saan pinakatatalakayin na talaga natin kung ano yung topic namin. At alam namin makaka-relate kayo kasi ito yung napapanahong issue pagdating sa 21st century education. Kasi di ba, ito ay ating naranasan at mararanasan. Kaya naman, ngayon ating aalamin at tatalakayin kung ano nga ba ang mga issues at problema na kinakaharap ng mga estudyante at guro. Ngunit kami ay namili lamang ng isa at ito ay ang internet lag. Ano nga ba ang internet lag? Hi mga madam! Nandito kami ngayon sa simbahan at i-discuss namin kung ano ang ibig sabihin ng internet lag. Internet lag. Okay. So, ang internet lag ay ang pag-aantala ng iyong device sa isang server. Okay. Now, habang halimbawa, naglalaro tayo ng mobile games. Okay, naglalaro mobile games pare. Tapos bigla, naglalag. Ang lag! Sobrang lag. Ang lag vibes! So ngayon, ang internet lag ay ang pagkakaroon ng delay sa server or ng devices. Noon. Kaya pala. Yes. Minsan nabagal yung online games, online class, o kaya sa mga online activities natin. So, ibig sabihin, dahilan yun ng internet lag. Tama. So, alam nyo na. At alam mo na rin. Alam ko na. Pero, sa likod nito, ano kaya ang mga sanhi? Ano kaya? Alamin natin. So, hi mga madam. Ngayon, ang i-discuss ko yung pinakaunang topic natin o yung pinakaunang sanhi kung bakit nagkakaroon ng internet lag. At yun ang mababang bandwidth. Bakit nga ba nagkakaroon ng ganito? So, ibig sabihin kung marami ang nakakonect sa internet connection sa inyong lugar o sa ating lugar, syempre nagkakaroon ng tendency na humina yung signal. So dahil dito, naging epekto ito lalong-lalo na kapag may online classes tayo or meron tayong mga forums or mga ginagawa through online. Syempre, for example, pag may online class tayo, mabagal yung signal, naglalag. Syempre, hindi natin naiintindihan yung discussion ng teacher. So,
Ang naisip naming solusyon dito ay kailangan nating taasan yung internet plan. Anong ibig sabihin nito? So kapag tinaasan natin yung internet plan natin, syempre mas bibilis ang connection, mas lalakas ang internet. Ibig sabihin, paano ang internet lag? Ang pangalawang sanhi naman is mabagal na server o malayong distansya ng server. Anong ibig sabihin nito? Syempre, pag gumamit ka ng isang website o application na ginagamitan ng internet is matik na mabagal yung server o mabagal yung signal na makakarating sa'yo. So, ang magiging epekto nito sa isang tao na gumagamit or ako mismo ang gumagamit is mafufrustrate ako. Siyempre, sino nga ba naman yung hindi mafufrustrate sa isang application o website na mabagal ang signal at hindi mo makukuha agad yung sinesearch mo. So, ang magiging solusyon nito is pwede akong gumamit ng content delivery network na kung saan pwede akong pumili ng lugar na nararapat na meron akong signal. For example, yung lugar ko is TM yung signal or dito SIM. Yun yung pipiliin kong SIM so that meron akong signal na malakas at magagamit ko sa website at application na ginagamit ko. Pangatlo, lumang hardware. Kapag luma na ang computer mo o router, may tendency na baka hindi na kaya suportahan ng matuloy na internet ang iyong computer o router. May epekto ito, nagiging limitado ang paggamit natin ng mga modernong application at mga technology pagdating sa education. So, may solusyon naman ito. Tandaan natin na lagi nating i-update ang ating hardware. Lagi nating update, siguraduhin na updated ang ating computer, router, at another devices. Tandaan natin yan. Pang-apat na sanhi naman ay ang virus at ang malware. Maaring maging makaapekto ito sa ating device para magproseso ng data, information, at ng mga files natin sa ating device. Now, ano ba ang mga epekto nito sa device natin? Siyempre, maaring bumagal ang device, maaring mag-lag, maaring magkaroon ng mga viruses na mapanganib na pwedeng gamitin ng mga hackers para gamitin sa pang-scam nila. Now, ano ang mga pwede natin gawing solusyon para doon? Siyempre, pwede tayo mag-install ng tinatawag natin mga antivirus device sa ating cellphone. At yon ay makakatulong sa atin na mapuksa ang mga virus at malware na iyan. Hi mga madam! So ayan, tapos na namin i-discuss or i-video kung ano nga ba yung topic namin which is the internet lag. At bukas naman, sasagutin natin ang mga katanungan ng mga netizens patungkol sa ating topic. Yeah. So magkita tayo sa day 3 ng A Day in Our Life in 21st Century Education. Bye-bye! Hi mga madam! Welcome sa aming vlog about 21st century issues and challenges in education, Day 3 here in Kukulab, Pampanga! Ngayon, sasagutin natin ang mga katanungan ng mga netizen. Kasi upon our reviewing in our last vlog about sa internet lag is may mga nag-comment na curious about sa topic namin. Kaya naman nandito kami sa aming day 3 upang sagutin ang mga katanungan ng mga netizen. hindi ba malaman? Ayan o! Ayan ang mga comment ng mga netizen natin. So, nandito kami ni Sir Andre na sasagutin naman yung katanungan. Ngunit, kung napapansin ninyo, wala si Sir Jake and Sir Zyron dahil ay may bagyo. And yes. They are unable to go here. Kasi nandito kami sa Kukulab, Pampanga at sila ay nasa malayong lugar. Yes. So, ngayon, simulan na natin ang katanungan at sasagutin natin ito ng maganda at makaluwag. Yes! Let's go! So, ayun mga madam, ating first question ay nanggaling kay Swiss Miss You. So, ang kanyang question is, sabi niya, what specific problem will you choose from the issues and challenges regarding 21st century education?
So, ayun nga, as what you've seen in this video, the topic that we chose is all about internet lag, how it affects students in their learning, and how it affects teachers in their teaching. Yun lang. Yes. Ganun lang kasimple. So, ayun. So, ayun ang ating second question is from Sunflower Marie. Ayan. Nandiyan siya. Ay. So, what are the essential details you can give to elaborate and describe the problem you choose? So, sasagutin natin yan ng maganda. So, sabi niya doon sa may sa tanong is internet lag significantly hinders online learning, causing disruptions during live classes, delays in accessing learning materials, and difficulties in submitting assignments. Tapos, nagiging challenging ito lalo na sa mga students in rural areas na yung internet infrastructure nila ay hindi gaanong ka-reliable kumpara dito sa atin sa Region 1, 2, 3, and 4 and sa National Capital Region. Yes. So, next question is nanggaling kay Super Ma'am. Ang sabi niya is, as a future educator daw, what solution can you suggest that will help you alleviate your answer in letter A? Alleviate! So, first question yon. So, I think, to mitigate the impact of internet lag, we suggest, our group suggested to implement asynchronous learning strategies such as pre-recorded lectures, offline access to learning materials, and flexible deadline for assignments. So dito naman, hindi na tayo bago kasi, di ba, pag may mga bagyo or may mga biglang suspension sa ating classes, para hindi maantala yung pagkatuto natin, nagkakaroon tayo ng mga pre-recorded discussions or mga modular type of learnings. And additionally, advocating for improved internet infrastructure in underserved areas. So yun nga, kailangan nating mas mapalakas pa yung internet infrastructure specifically sa mga nasa rural areas natin or sa mga kabundukan. Yes. So our kanina nanggaling? Question is from Criselda, ang kambal ni Crisanta. Oh, very interesting ah. So sabi niya, what will be the possible output or impact of your solution? Ayun. So, ganda ng question ni Crisanta. So, Criselda pala. So, ayun, masasabi ko lang dito kasi yung implementation of asynchronous learning as strategies and improve internet access can lead to increased student engagement, tapos better learning outcomes, and reduce stress and frustration for both students and teachers. Kumbaga, makakatulong to sa students and teachers talaga, no? Nakafocus siya sa dalawa. Dahil dito, magiging maayos ang daloy ng ating pag-aaral at pagkatuto. Very good. So, ayun. Our last question is from Victor Magtanggol. Ano sabi niyo? So, ayan. Ang tanong niya is, what are the resources available that will help you accomplish your solution? So, we think that the available resources to accomplish this matter is to include government funding for internet infrastructure development and grants and donation from philanthropic organizations, partnerships with internet service providers to offer subsidized access, and open educational resources or OER that can be accessed offline. And additionally, teachers training programs so can provide educators with the skills and knowledge to effectively implement asynchronous learning strategies. Hi, so ayun mo, napakarami ng katanungan. Grabe. 5 agad. Kumbaga, curious talaga sila about sa topic natin, which is internet lag. Kasi totoo naman na nakaka-apekto talaga ang internet lag dito sa Pilipinas, lalo na nung panahon ng pandemic, panahon ng heat index, na kung saan tayo ay bumalik sa online class na talagang kailangan natin mag-aral through online na gagamitan natin ng internet. Tapos kasabay pa nito yung naranasan natin kahapon, which is yung Bagyo Uwan. Siyempre yung iba na nawalan ng internet. Kaya lalo na sila, Sir Zion, kaya hindi nakapunta kasi walang internet at malayo sila. Yes. So ngayon,
nung tinanong nyo kami naman na magcha-challenge sa inyo. Yes. At ang challenge na ito ay tatawagin natin No to Internet Love. So, bali, ang gagawin nyo lang ay sasagutin ng aming katanungan na kung paano ba nakakapekto ang internet lag sa pag-aaral o pagtatrabaho mo? At ano ang iyong ginawang solusyon or hakbang para malabanan ito? So, ang kasagutan ay i-comment nyo lang below sa aming comment section at mamimili kami ng 5 na mananalo rin ng tumataginting na 20 pesos! So, ayun lang. I think dito na natatapos ang A Day in Our Life. In our 21st century, issues and challenges in education. So, nakailang day ba tayo? Day 1, Day 2, and Day 3. Sana ay may natutunan kayo. Hi mga madam! So ayun welcome sa aming vlog na kung saan nalaman natin sa panonood nyo ng aming video na napakarami palang nagiging sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng internet lag, diba? Tama! Pero syempre, bilang isang Pilipino or kahit hindi Pilipino, alam naman natin na walang problemang hindi nasusolusyonan. Kaya naman, para masolusyonan ang internet lag dito sa ating bansa is kailangan natin mag-invest ng maraming infrastructure na kung saan para maiwasan natin ang internet lag dito sa Pilipinas. Para naman kahit di naman masolusyonan agad ito is para mapibilis naman kahit kakaunti ang internet natin sa Pilipinas na kung saan para hindi na mabagal ang signal na ginagamit natin sa website o application para naman maging mahusay ang ating pag-aaral. dahil ang edukasyon ay karapatan ng bawat everyone! Yun lamang po at maraming salamat!